Ito ang kahit papaano ay sabihin natin good news na rin kasi ito yung tamang proseso. Yung pong ibang mga dating mga bodyguard ni Saldico o mas kinilalang Maleta Boys o Maleta Boys, yan tawag, ay nakipag-coordinate na po sa Office of the Ombudsman. Okay? Para sa investigasyon. Ayan ang tama. Ano? Kasi pag ombudsman na nag-imbestiga, walang masyadong politika yan. Pag may ebidensya, tuloy ang kaso. Pagka wala, i-dismiss yan. Yan ang authority ng ombudsman eh. Pag may ebidensya, dadali nila yan sa korte, sa Sandigan Bayan. Pag wala, di-dismiss. Kasi mayroong power ang ombudsman na i-dismiss ang mga reklamo. Hindi katulad sa Senado, Kongreso, Blue Ribbon Committee, in aid of legislation lang. Wala silang karapatang mag-dismiss. Ang karapatan lang nila ay magrekomenda at saka po gumawa ng batas. So, ombudsman, yun ang maganda. Kung yung mga gunita, nung unang salbo at nagpakilala itong mga bodyguard ni Saldico yan, lahat ng kanyang abit-abit ay dinala sinumpang salaysay, dinala sa ombudsman. Pero nakita ng ombudsman, bakit iisa ito at pare-parehas? So, nagpatulong sa NBI. At ang ginawa ng NBI, nagkaroon din sila ng investigation. Pero yung findings ng NBI, 10% lang ang kanilang paniniwala. 90% hindi nila pinaniwalaan. Parang tinuruan lang daw, coaching yung mga statement, pare-pareho. Naging karoon lang ng 10% na natira nung magkaroon po yung 6 yata na individual na interview. Yung iba ay pumirma, yung iba hindi naman pinirmahan yung sinumpang salaysay. Ay NBI yon. So, ang NBI naman kaya nag-imbestiga dahil hiningi ng ombudsman ang kanilang tulong. Pero parang ang dating, hindi nakumbinsi ang NBI na mayroong matibay na basihan o ebidensya itong Maleta Boys. Dahil dyan, balik ombudsman. At ganito yung ginawa ng ombudsman. Pinagsusumiti sila ng individual kanya-kanyang sinumpaang salaysay. At yun ngayon ang pagbabasihan. Okay? Yung sinumpaang salaysay, yun ang pagbabasihan kung credible, kapanipaniwala, o may sapat na basihan o ebidensya sila doon sa sinasabing pagde-deliver ng maleta. Ito yung may kaugnayan sa flood control scam. So ito yung pagpapatunay na kahit na laging sinasabi ng mga anti-government, na pinagtatakpan ang issue ng flood control, hindi yan totoo. May proseso lang, hindi pwedeng madaliin. So, nandun na tayo sa proseso. Hopefully, ay malalim ding makikipag-ugnayan ang grupo ni Baligod at saka ng Maleta Boys para magkaroon ng closure, magkaroon ng liwanag kung madidismiss ba o maiakyat sa husgado ang kanilang mga sinasabing sinumpang salaysay. Yan ang tamang proseso. Aabangan lang natin. Hindi yung ganong kadali na madidesisyonan ng ombudsman kasi yung individual na sinumpang salaysay, yun ang pagbabasihan pa. Okay? Hindi talaga nila pagbabasihan yung isang sinumpang salaysay ng 18 o ngayon yata naging 20 na. Kailangan magsumite. At yung ugnayan na yan, merong kaunting pagkakataon na baka maliwanagan. Dahil nagpunta na doon sa ombudsman, tinanggap na yung kanilang mga ibang sinabi at inaaral na. Ayan o, abangan lang natin kung anong mangyayari yan. Okay? Samantala, any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, eto, religious group. Aba, meron hong mga grupo na lumutang na. White Ribbon. Okay White Ribbon Movement. Kung merong Blue Ribbon Committee sa Senado at Kongreso, merong White Ribbon Movement. Kulay puti na ribbon. Sila daw po ay nagkulay white na magkagawa pa sila ng rally this coming, kailan ba? June 28 yata. O, meron silang rally gagawin. Kaya gusto nila ay white. Malinis na investigasyon, malinis na papanagutin ang kahit sino dito sa graft and corruption. At ako natuwa nung lumampas yung mga religious organization. 4 yata na malaking religious organization yon. May Muslim, may Katoliko at iba pa. Kaya tinawag nilang White Ribbon kasi hindi sila red o pula, green o yellow.
Ayan naman ho yung identify na kulay. Yung pula, mga Marcos yan, di ba? Pag green, mga Duterte yan. Pag yellow, Liberal Party, Piklawan-Dilawan, yun eh. So ang kanila, White Ribbon Movement. Ang gusto nila, panagutin lahat. Walang kakampihan. Kahit anong kulay. Kaya gusto nila white. Naku, yan ang gustong-gusto ko. Ha? Dahil nung ko pa sinasabi, pro-administration, anti-administration, kapag mayroong ebidensya tungkol sa flood control, imbestigahan, papanagutin, kasuhan, ipakulong. Yan po yung ating paninindigan. Yung mga kulay green lang ang nag-aakusa na tayo ay kumakampi sa gobyerno, hindi. Pagkamali ang gobyerno, bakit ko kakampihan? Pero siyempre, susuportahan natin gobyerno pag tama ang ginagawa kasi ni gobyerno ng mga Pilipino. Hindi yan gobyerno ni Pangulong Marcos lang. Ang Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino. Kaya tayo rin mga Pilipino ang magmamalasakit yan. Hindi talaga ako sasama doon sa mga may galit, may paghihiganti na grupo kung ano mang kulay kayo. Never tayo magsama pagka ganun. Pero kung kayo maniniwala ang gobyerno sa Pilipino, panagutin lahat, hindi yung Marcos boy lang, hindi yung Duterte boys lang. Lahat sila. Kasi itong korupsyon sa flood control, nagsimula ito 2015 hanggang 2025. 10 taon. 6 na taon sa Duterte administration, 3 taon o 2.5 years sa Marcos administration. Kasi yung Marcos administration, nag-expose siya nung 2.5 na. Bali, kailan ba yan? Nung last July lang na nakaraang taon. Yan. Kaya dapat managot. Sa ngayon naman, nakita natin, may mga nakulong. May mga kanason, tulad ni Secretary Bunoan. Marcos boy yan. Kasi cabinet secretary, ipinakulong. Si Jinggoy, si Estrada, si Jinggoy Estrada, tsaka si Revilla. Tapos si Saldico, kailang ay nagtatago. Mga district engineer, mga kontraktor, Indiskaya family, mag-asawa, parehong nakakulong na. Ayun po yung nangyari. Pag sinabi nilang walang nakakulong, nagbubulag-bulagan kayo. Pag sinabing anti-government lang ang pinakulong, nagbubulag-bulagan din kayo. Si Bunoan, hindi naman anti-government, cabinet secretary nga yan. Cabinet secretary na inimbestigahan, napilitang mag-resign, at ngayon kinasuhan. Kaya lang ho parang hospital arrest dahil may sakit sa puso pala. Magpagaling ka secretary para may pagtanggol mo naman yung sarili mo sa korte kasi mahabang trial ang plunder. So ayun po yun. Kaya itong ginawa ng mga religious organization, sa aking personal na paniniwala at opinion, tama ito. Walang kulay, white lang. So pag sinabing white, paglilinis. Hindi sila pro-red, o green, o yellow. Yan ang tama. Nag-press conference pa nga sila. So mabuhay po ang ating mga religious organization na ninindigan, walang kulay. Hindi katulad ng ibang religious organization. May kulay . Kung anong kulay, bahala na kayo. Alam niyo yun. Please like and subscribe and follow. At iba, anong kulay nila? Bahala na kayo. Ito, dito tayo sumali sa White Ribbon Movement.